mensahe na ibibigay sa atin ngayon. Meron po sinabi ang Panginoon dito sa Deuteronomy 11:1, kaya nga ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at sundin ninyong lagi ang lahat ng kanyang bilin, tuntunin, batas at mga utos. Yun, ang bilin ng Panginoon, di ba, ibigin siya at sundin siya. At isa pang ang pangalawa pang tagubili niya, mahalin natin ang ating mga kapwa. Ngayon, pasalamat tayo sa Panginoon dahil mahal natin ang ating mga kapwa. Marami tayong kasama na kanyang mga anak ngayon. Binabati namin ang magandang umaga at welcome po dito sa Bulacan Faith Fellowship, ang Bible Study ng Santa Rita. Nahihiya. Ayun! Sila po ang Bible Study ng Santa Rita. Welcome dito sa Bulacan Faith Fellowship. Sana mabless kayo sa aming gawain ngayon. At higit sa lahat ay talagang maging masaya kayo na kami ay nakasama nyo ngayon. Ang pangalawa po ay si Lisel from Hong Kong. Tingnan mo, meron pa tayo from abroad. So, ayun po. Kasama po siya ni Pastora Irma. Okay. Ang pangalawa, syempre, ang naman galing po ng Bulilan Bible Study, si Yoben. Ayun. Welcome, Yoben. Pagpalain ka ng Panginoon sa ating gawain ngayon at tunay na maging masaya ka sa pakikipag-fellowship sa mga youth. So tayo muna pong manalangin. Idulog natin ang ating gawain ngayon. Higit sa lahat, pasakop tayo sa banal na Espiritu na siyang mangungusap sa atin. Hallelujah, oh God. Holy Spirit, oh God, welcome. We welcome you in this place. Nawa, Panginoon, ay sumaamin ka. Maramdaman namin yung presensya mo sa pamamagitan ng mga salita mo, sa pamamagitan ng mga awitin na aming aawitin ngayon sa iyo, Panginoon. Purihin ka. Dahil, Lord, ito yung nais mo. Ang kami ay tunay na magpuri at magpasalamat sa iyo dahil sa ginagawa mo sa aming mga buhay. Lord, ikaw ang mataas. Ang pangalan mo si Jesus, Panginoon, ang matanyag dito sa lugar na ito. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hello, good morning church. Tayo magsi tayo. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung word ni Lord from Philippians 4:6. Sabi, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. And this morning, that's exactly what we're gonna do. We're gonna thank the Lord. We're gonna tell Him kung anong kailangan natin. We're gonna tell Him that He is all what we need. Na sa mundong ito, siya lang ang kailangan natin. So sabay-sabay po tayo magpapuri. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Come on, church, sabay-sabay. And every little thing's gonna be alright. Come on, sabay-sabay tayo pumalakpak. And every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out. Shout it out. Every little thing, everything will be. Behind the scenes and in the detail, you planned the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do
is look to you. Yeah, all I gotta do is look to you. Come on, church, sabay-sabay. And every little thing's gonna be alright. And every little thing's gonna be just fine. Come on, church, let's claim it. Whether I can see it now, and I know you will work it out for good. Let's shout it out. And every little thing, everything will be alright. Every little thing. Sing every little thing. Every little thing will be alright. Yes, Lord. And every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. And every little thing, everything will be alright. Little thing's gonna be alright. And every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, and I know you will work it out for good. And every little thing, everything will be alright. Yes, Lord God, that's our prayer, Lord. Ano man yung aming pagdaanan, ano man yung aming pinagmulan, alam namin na pagkasama namin kayo ay okay lang yun, Lord God. Na wala kaming kailangan ibang gawin, hindi namin kailangan magpagal, kundi manatili lamang sa inyong presensya, Panginoon. God. Be still and know that the Lord is in control. Be still, my soul. Stand and watch as giants fall. I won't be afraid. You are His, Lord. You silence all my fear. Let's claim it. I won't be afraid. You don't let go. Be still my heart and know. Let's claim it. I won't be afraid. No, no. I won't be afraid, oh Jesus. Be still and trust what the Lord has said is done. Find rest, don't strive. Watch us fade and grace align. I won't be afraid, oh Lord, 'cause you are here. You silence all my fear. I won't be afraid. Let's claim it. You don't let go. Be still my heart and know. Come on, let's say it to Jesus. I won't be afraid. No, no. I won't be afraid.
trust God. Let's raise our hands to show our surrender to our Lord Jesus. Na nagpapasakop tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Na siya lamang ang kailangan natin sa ating buhay. Come on, church, sabay-sabay tayo. Let's talk to Jesus. Let's talk in our own ways. Sabihin natin sa Panginoon kung sino siya. Sabihin niyo kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Lord, praise the Lord in this place. You are good. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Let's sing this with all our hearts. Surely. Yes, Lord, will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Thank you, Lord God, for your presence in this place. Ang presensya na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang presensya na nagbibigay sa amin ng pagmamahal. At ibabalik namin, Lord God, ang aming papuri sa iyo, Lord. Won't be afraid. Come on, church. You are He. Lord, you silence all my fear. I won't be afraid. You don't let go. Be still my heart and know I won't be afraid. Sa anumang problema, sabihin natin, I won't be afraid. No, no. Sa persecution, sabihin natin, I won't be afraid. Sa anumang sitwasyon, I won't be afraid. Let's say, surely, surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Let's claim it. Surely. Our best clap offering to our Lord. Praise you in this place. Let us pray. O Lord, katulad po ng aming inawit, indeed Lord, kami po ay tunay nagpapasalamat sa pagmamahal mo. Ang pagmamahal na walang hanggan, O Diyos, yan pong dahilan, Panginoon God, kung bakit kami patuloy na kami po ay nagpupuri, sumasamba sa iyo, O Diyos. At kami man, O Lord, dumakad sa naman pong daang mga bagay, Lord, na mahirap o kaya daan na kung saan, O Diyos, ay minsan natetes yung aming pananampalataya.
Pero hindi po kami matatakot pagkat ikay kapiling. Kasama ka po namin, O Diyos, araw-araw, minuminuto sa buhay namin. You are God who said me word. Lo and behold, I will be with you even to the end of the age. Panginoon, salamat po, O God, sa mga promises mo na kung saan na hindi nyo kami pababayaan. Hindi nyo kami nilalayaan, Panginoon Diyos. Surely, grace and mercy shall follow us all the days of our life because we dwell in you, O God. Patuloy kami mananangan sa presensya mo, Panginoon God. Ikaw ang Diyos, patuloy, Lord, na Ikaw ang siyang kasama namin araw-araw. You are indeed our omnipresence, God, na Ikaw ang Diyos, na saan kami man pumaroon, hindi ka lumalayo, lagi ka nandiyan upang kami tulungan, abutin, at patuloy, Lord, na iaahon sa naman pong mga bagay sa mundong ito, Diyos, at patuloy protektahan sa inyong mga anak, anuman pong mga pakana ng kaaway sa aming buhay. Patuloy, Lord, naniniwala at nanampalataya kami sa iyo na hindi magtatagumpay ang kaaway laban sa inyong mga anak, Panginoon. Your word says, O God, na tunay, Lord, na if God is for us, who can be against us? Panginoon, ito po, Lord, ay tunay na kami po nandito ngayon dahil iyo po, O God, pinagtagumpay ang inyong mga anak. Hindi kami papayag na magapi, hindi kami papayag na kami ay manlupaypay pagkat kapiling namin Diyos na siyang nagbibigay ng tagumpay sa amin. Purihin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Sabi niyo sa salita, be still and know that I am God. Panginoon, hanggat kilala ka namin at kilalang kilala, O Diyos, dahil mga pangako mo, dahil sa ginawa mo, dahil, O Diyos, you are the creator of heaven and earth. Yung kamay mo hindi maikli para hindi abutin ang aming mga pangangailangan. Ang kapangyarihan mo na kumilos mula noon, ngayon at sa darating pa, iyon po ay patuloy na aming panghahawakan. Kaya, O Diyos, sa bawat isa nandito, katulad po ng mga inihayag kanina, na we will not afraid, Lord Jesus, in the midst of persecution, in the midst of trials in life, in the midst of hardship in life or trouble circumstances, because you are God, you are with us, and we continue to worship you and believe in you, trusting in you, God, in whatever we do it for your glory and honor. Thank you, Lord, for today. Kaya salamat po, Panginoon God, sa mga mayroon pa pong mga kung saan ay may mga pangailangan physical. Sila po ipatuloy, Lord, na abutin niyo sa pamamagitan ng kapangyarihan niyo, O God. Iyo po iabot niyo pagpagaling na kamay sa kanilang katawan in the mighty name of Jesus. Touch niyo po yung katawan niyan, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang dakila namin manggagamot, Panginoon. Wala pang imposible sa iyo, O God. You are great physician, Panginoon. Binangon niyo kahit mga patay, O Diyos, para iyo pong ipakita na ikaw, Lord, ay makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Lord, ang nagpagaling doon sa matinding mga may karamdaman is still God today at darating, O Diyos, na patuloy kami, O Diyos, na nampalataya kayo sa iyo, Lord God, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago today, Lord God, and even forever, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga may pangailangan financial, Lord, I pray, God, na patuloy niyo i-bless sila. Patuloy, Lord, na magbigay ka ng mga opportunity na kung sila kailangan nilang work, kailangan nila mag-start ng negosyo, whatever, God, nawa po ito ay iyo po, O Diyos, pangunahan at magbukas ka, Lord, ng mga oportunidad para sa kanila, para magkaroon sila ng income. Patuloy pagpalain niyo po kung meron po sila mga source of income ngayon. I-bless niyo pa po ito, Lord, yung kanilang businesses, yung kanilang works, Lord God, yung kailangan po sila na mataasan ng kanilang mga sweldo at maging kanilang position. Let it be done according to your will in the mighty name of Jesus. Lord, kung meron pang problem din sa family, touch niyo po, Lord, ang buhay at pamilya ng bawat isa na mapapanatili po ang kapanatagan, mapanatili po ang tunay na pagkakaisa. Surely love and mercy, Lord God. Maging, Lord Jesus, your kindness, O Diyos, ay mangyari po sa buong pamilya ng Faith Fellowship Bulacan, Panginoon. Ikaw, Lord, ang manguna sa lahat nito. Patuloy, Lord, mangyari po ang tunay na naisin ng bawat isa na karoon ng peace of mind, joy, and love in the midst of this situation, Lord, kahit ano man nangyayari sa mga paligid namin. We thank you and we glorify you. We submit everything to God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.
kung nananampalataya na ayun na kasama natin ang Panginoon. Sabay-sabay tayong itaas ang kamay. And let's receive the blessing for the Lord as we claim and sing surely. Surely love Lord will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me. Yes, Lord, will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me. Let's claim. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me. Will follow me. Your love, your love surrounds me. Your love surrounds me. Your love surrounds me. Thank you, worship team, for leading us into the presence of God. Ating mga kids po, ating dinidismiss na for Sunday school. Sa mga bagets natin dyan. Everyone settled? Good morning po sa ating lahat. Good morning. Praise God. Punong-puno tayo ngayon. At malamig pa rin. Konti lang nagpapaypay sa atin ngayon, no? Presko pa rin, no? Praise the Lord. Yan. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Ang tindi ng ano na yun. Amen na yun. Praise God. So ngayon po, we will continue our series about the Holy Spirit. At ngayon, titignan natin yung fruit ng banal na Espiritu. Ano nakikita ninyo sa picture natin? Ano-anong fruits? Saging, pinya, kiwi, orange, balimbing. Yung balimbing, hinahayaan lang po natin sa prutas, hindi inuugali, Lanzones, pakwan, melon. Ano ba yan? Blueberry ba yun? Yan doon? Blueberry. Dragon fruit. Ayan. Ang dami, no? At kahit na napakarami niyang prutas na nandyan sa picture, kilala pa rin natin sila, di ba? Na-identify pa rin natin sila kahit na gulo-gulo sila dyan, kahit nagkalat sila dyan. Ang prutas, kapag nakita natin, for example, may malaki, may pula, bilog, pakwan. Pag may dilaw, mahaba, matamis, saging. Di ba? Pag maraming mata, pinya. Sa description pa lang, sa itsura pa lang, alam na natin kung anong prutas. Hindi po ba? Yung orange, hindi natin mapagkakamalang mangga. At yung mangga, for sure, di natin mapagkakamalang buko. Ang layo, di ba? Kaya ma-identify talaga natin ang prutas kapag nakita natin. Gayon din sa ating mga spiritual lives. Makikita kung anong bunga sa atin pagkakita pa lang sa atin. Kahit nasabihin nating mangga tayo, kung buko tayo, buko tayo.
Kung sinasabi nating sa Diyos tayo, pero ang pinapamukhay natin ay iba, kitang-kita yon mga kapatid. Hindi natin maloloko ang Diyos, unang-una, at hindi natin maloloko ang kapwa natin. Kaya sabi sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, ang ating passage for today, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Tayo muna pang manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa opportunity na makapakinig muli ng iyong salita. Patuloy, Lord God, na ikaw ang manguna, ikaw ang maitaas sa umagang ito. Buksan mong tuloy-tuloy aming puso't isipan ng sa gayon, ang anumang mensahe mo ay tunay na tumimo sa amin. Gawin mong matabang lupa ang aming mga puso, Lord God. Nang sa gayon, ang binhi ng iyong salita ay umusbong at tunay na mamunga sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito daw yung fruit of the Spirit. Tandaan natin na singular lang, hindi fruits of the Spirit. Isang prutas lang, isang bunga lang. Pero ito nakapaloob dito yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pwede natin siyang gawing checklist, no? May love ba ako? May joy ba ako? May peace ba ako? Patient ba ako? Kind ba ako? Good ba ako? Faithful ba ako? May self-control ba ako? Hindi po ba? At si Pablo, nung sinulat niya to, in contrast siya doon sa isang prutas naman o sa isang pwedeng sabihin natin na hindi maganda. Ano yon? Sa Galatians 5:19 to 21, sabi, now the deeds of the flesh are evident. Kita rin naman, di ba? Parang fruit. Kita rin. Evident din yung deeds of the flesh. Which are sexual immorality, impurity, indecent behavior, idolatry, witchcraft, hostilities, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and things like this. Ibig sabihin, etc., etc., etc. Hindi exhaustive, marami pang iba, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Malinaw na malinaw po na kung ito ang ating ginagawa, the deeds of the flesh, we will not inherit the kingdom of God. At taliwas na taliwas ito sa fruit of the Spirit. Kaya nga sabi rin sa Galatians chapter 5, kung bubuksan ko ngayon, Galatians chapter 5, yung mga unang verses pa rin yan, na, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Ayan, malinaw daw na ang deeds of the flesh at ang fruit of the Holy Spirit hindi magtutugma. Hindi pwedeng may outbursts of anger ka tapos may patience ka. Parang hindi naman makatotohanan yun, di ba? Hindi pwedeng magsabay. Hindi pwedeng may fruit of the Holy Spirit kasi nasabi mo pero deeds of the flesh. Hindi pwedeng love, pero sexual immorality, drunkenness, tapos self-control, sinasabi natin. Hindi po nagtutugma. Merong disconnect sa mga pinoprofess natin, sinasabi natin, at sa mga actions natin. And tulad nga sinabi ko kanina, hindi natin maloloko ang Diyos, hindi natin maloloko ang mga kapwa natin na tumitingin sa atin. Kaya, ano po ba tayo? Meron po ba tayong fruit of the Holy Spirit? Or are we continuing to do the deeds of the flesh? Ito po, ang comparison. The fruit of the Spirit, sa kaliwa, love, joy, peace, patience, kindness, and the deeds of the flesh, sexual immorality, impurity, indecent behavior, and everything else. Pag pinag-side by side natin, makikita talaga natin yung difference.
Malayong malayo. Hindi man lang lumapit no? Hindi man lang, pwede na siguro to. Hindi. Ibang-iba talaga, mga kapatid. And the fruit of the Spirit, it is the result of the Holy Spirit's indwelling of the believer. Di ba last week, napag-aralan natin through Pastor Tito in feeling, indwelling, at ang clear na illustration ni Pastor Tito, no? Yung sa glass. Na kung may mga suka, may mga toyo, patis, di ba? Na sobrang itim. Di ba? But when the Holy Spirit dwelled on us or filled us, yung tubig, hindi po ba? Nagiging clear, nagiging puti. Hindi po ba? At yung fruit of the Spirit, yun yung resulta pagkatapos manahan ng Espiritu sa atin. Kung yung dating itim na yun, yung mga toyo at suka na nalagay na pastor, yun yung anger, yun yung sexual immorality, idolatry, drunkenness, indecent behavior, yun lahat yun eh. Pero nung niluko ba na tayo ng banal na Espiritu, dapat ito'y unti-unting nagiging love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Dapat nababago iyon sa atin. Dapat nade-develop iyon sa atin. Dapat nakikita iyon sa atin. Nang sa gayon, kapag sinabi nating we are truly Christians, we are truly filled by the Holy Spirit, makikita ng tao na, oo, totoo yan. Itong taong to, patient to sa akin eh. Itong taong to, alam ko, love niya si Lord, tsaka ang kapwa niya. Ito, kahit anumang problema dumaan sa kanya, nananatili yung peace niya, yung joy niya. Whereas kung sa deeds of the flesh pa rin tayo, ano ba yan? Gawa mo. Makanti ka lang, di ba? Parang beast mode na kaagad. O nagre-rage na kaagad, hindi ba? And the function of fruit bearing is to prove one is a genuine Christian. Na hindi lang nga daw yung Kristiyano sa nguso, di ba? Pero yung Kristiyano ay pinamumuhay talaga at nasa puso. Kapag nakita ang bunga ng Espiritu sa atin, isang pruweba yan na talagang seryoso tayo sa ating lakad, sa ating pagkakristyano. Na talagang tinanggap natin si Jesus at na lumalakad talaga tayo sa nais niya para sa atin. And ngayong umaga, we will focus on these three. Love, joy, and peace. Dahil si Pablo, mahilig ng mga mga tatluhan, kung mga triads. Hindi yung triads na sa drugs or ano pa man. Pero yung triads na tatluhan na grupo-grupo. Ayan. And for the first week ngayon nga, we will talk about love, joy, and peace. Love. Agape love. Alam ko, naririnig nyo na to before and reminder na lang to. Agape love, the love of God. The unconditional love, the unselfish love, the love that gives everything, that sacrifices, di ba? Sabi nga sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 3, if you do not have love in anything good, you gain nothing. Bakit nakaganon yung good? Kasi maaaring good sa paningin natin, pero yung motibo natin iba. Sabi sa 1 Corinthians, basahin natin ang bona. If I speak in tongues, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Itong tongues na to, i-discuss din natin after, no? Para malinawan din tayo kung ano ba itong speaking in tongues. Meron pa sinasabi dito, if you have the gift of prophecy, and can fathom all mysteries, kumbaga alam mo na lahat sa Biblia, sa ano pa man, kaalaman, marami kang kaalaman. Pero if you do not have love, wala pa rin kwenta. If you have faith to move mountains, in Jesus' name, aalis itong bundok na to. Sumunod. Pero kung wala kang love, wala rin silbi. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Kahit na ibigay mo lahat ng yaman mo sa mahihirap, sa mga nangangailangan, kahit na ibinigay mo na ang buhay mo sa ministry, kahit na nag-full-time ka pa, kahit na naging pastor ka pa,
If you do not have love, you gain nothing. Kahit gaano kaganda ng ginagawa mo, pero kung ang motibo mo ay para ikaw ay maitaas, para sumikat ka, para maipost ka sa Facebook, di ba? Na ito, ang bait-bait ito, namimigay ng ayuda, namimigay ng tulong, nagpipreach, ang powerful ng preaching. But if we do not have love, mga kapatid, we gain nothing. Wala lahat yan. Kaya ang main motivation natin sa lahat ng ating gagawin ay love. Love for God and love for others. Malinaw po yan. At pag nasabi nating mahal natin ang Diyos at mahal natin ang kapwa natin, check na kaagad. Meron na isang evidence ng fruit of the Holy Spirit sa atin. What does this love look like? Unconditional and unselfish commitment to others. Na hindi napapagod, na hindi na kahit anong ginawa sa atin ng tao na yon, kapamilya man natin, kaibigan, o ibang tao, we still love them with the love of God. Unselfish, unconditional, na we will not wish harm sa kanila, but kung nakita man natin napahamak sila, hindi tayo parang wala tayong nakita. Nakita mong na-aksidente, nakita mong naghihirap, ay, di ko nakita. Sorry ah. But we still continue to love them. Next, joy. It is a lasting emotion that comes from the choice to trust that God will fulfill His promises. Ang joy sa Bible ay mas malalim kaysa sa joy na alam ng iba. Yung joy na alam ng iba siguro yung sabon. Hindi, yung joy na basta kung kailan happy lang, kung kailan may maganda lang nangyari, kung may achievements, kung may birthday, kung may kasal, kung may event, kung na-promote. Limited sa ganong moments yung joy ng mundong ito. Sabihin na natin. Kapag maraming pera, kapag maraming taong nagmamahal sa'yo, tumitingin sa'yo, may respeto sa'yo, yun yung joy. Eh, totoo naman, masaya naman talaga kapag ganun. But yung joy na nasa Bible, joy na sinasabi dito, fruit of the Holy Spirit, it is a lasting emotion that comes from the choice to trust God that He will fulfill His promise. No? Sabi nga kanina sa kanta natin, whether I can see it now, I know you will work it out for good. Kahit na wala tayong nakikita, kahit na napakahirap ng buhay, ang daming problema, ang daming bayarin, ang daming kumakalaban sa atin, ang daming taong kung ano sinasabi sa atin. Even if we do not see the end of it, pero kung pinanghahawakan natin ang pangako ng Diyos, we will have that joy. Makapagpatuloy tayo sa ating buhay. Sabi nga rin sa verse kanina na binasa sa atin sa Philippians, na do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Because He alone can do anything sa mga bagay na pinanalangin natin, sa mga pinagdadaanan natin. At itong joy na ito is not dependent on life situations. Sabi ko kanina, di ba, yung joy ng mundong ito, kung kailan high lang, kung kailan masaya lang, kung kailan may pera lang or something. Pero itong joy na ito na sa fruit of the Holy Spirit, kahit anong sitwasyon ng buhay natin, nakakatagpo tayo ng kaligayahan dahil ang Diyos ang nagbibigay ito sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaligayahan sa atin, ano paman ang ating sitwasyon. Mahirap man, imposible man, tinakwil man tayo ng ibang tao, mayroong joy. Sabi ni Jesus, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Tanda natin, because of Jesus hindi because of sa mga pinagkagagawa natin. Baka gawin yung excuse na,
gumawa kayo ng kung ano-anong kababalaghan o kung kaanuhan. Na? Sabi, oh, blessed ako kasi sabi ni Jesus. Because of me, because of Jesus. Rejoice and be glad. Because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. So makita na, sabi pag na-persecute ka, pagkakaisaan ka is rejoice. Because of Jesus. Yun yung magbibigay sa atin ng joy. Sabi ng Panginoon, na kahit danasin mong lahat ng yan, kahit kutsain ka dahil sa akin, kahit napagtawalan ka dahil sa akin, kahit anong sabihin nila sa'yo dahil sa akin, magsaya ka because great is your reward in heaven. At sapat na yun para magbigay sa atin ng kaligayahan, ng joy, para magpatuloy sa ating pagmi-ministry, sa ating pagwi-witness sa ibang tao. Sabi pa sa Philippians, dahil ang Philippians ay sinulat ni Pablo habang siya nasa kulungan. At nakakatuwa na sa lahat ng mga sulat niya, sa Philippians siya lagi nasabi, rejoice, be glad, rejoice in the Lord. Kahit nasa kulungan siya. Di ba? Kahit nasa kulungan siya pinag-encourage sa mga tao, di ba? Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. Grabe. Grabe yung evidence ng fruit of the Holy Spirit na nakita natin kay Pablo. Na kahit na nga ba siya ay nakulong because of Jesus, kaya siya ay blessed, hindi siya nawalan ng pag-asa, hindi niya hinayaan yung sitwasyon niya ay maagawan siya ng joy na nagmumula sa Panginoon. Sabi nga rin sa Acts, di ba, nakakulong din siya nun eh. Tapos, they were singing songs. And sa ating gabi na, they were singing songs of praise. And then ngayon nagka-earthquake and tinapatanggap nila yung isang jail guard. Sa anumang sitwasyon nating buhay, tandaan natin na may Diyos. At kung tayo talaga ay nagkaroon ng bunga ng banal na Espiritu, for sure nararamdaman natin to. Na-persecute man tayo, anumang hardships ng buhay, nananatiling may joy sa ating mga puso. And last, peace. Ano basa dyan? Payapa po, hindi papaya. Hindi porket fruit tayo ngayon, papaya na mababasa nyo. Payapa. Ang ganda kasi sa Tagalog no? Payapa, parang relax lang, parang walang nangyayari. Sobrang panatag. Payapa. Peace. Walang iniintindi. Walang problema. Parang, hi Lord, salamat. Parang ganun. And yung peace has a deeper meaning din sa Biblia. It is not only an absence of conflict. Though kasama yun na kapag walang away, walang gulo, walang gera, walang ano paman, ay may peace. Di ba? Pero hindi lamang po doon natatapos yung peace na ibinibigay sa atin ng Diyos. It is also taking what's broken and bringing it into wholeness. Yung peace na sa Bible kasi, ang peace hindi lang siya regarding self, kundi pati na rin sa community. Na kung functional ang community, mayroong peace. Mayroong wholeness. Kung ang tao ay malusog, buong pangangatawan, mayroong peace. Kung healthy ka physically, emotionally, mentally, kung sa kabuuan mo, yun nga, sense of well-being. Kung healthy ka sa kabuuan, mayroong peace. Mayroong kapayapaan. Taking what's broken and bringing it into wholeness. Nakakita na kayong basag na palayok, basag na paso. Wala pa? Hindi pa nakakakita sa inyo? Ako kasi nakakita na eh. Wala kayo sa akin. Pero di ba? Ilang piraso yun. May malaki, may maliit. Pero hindi mo magugulo yun eh. Hindi mo babalik sa dating forma. Maidikit-dikit mo man, kita mo'y bitak. May bitak-bitak pa rin. Tsaka hindi mo na siya magagamit for its intended use. Pero ang sinasabing wholeness or taking what's broken and bringing it into wholeness dito ay parang brand new kang ginawa muli ng Diyos.
So what does this peace look like? Ayan. Kung ganito ka before, sira na buhay ko. Wala na. Di na ako mahal ng pamilya ko. Nagawa ko ng lahat ng hindi magaganda sa paningin ng Diyos. Di na ako lalapit sa Kanya. Masusunog na lang ako sa Kanya. But if we have that fruit, if we truly receive that gift of salvation of Jesus Christ, yung brokenness mo, pagkasira ng pagkatao mo, lahat durog sa'yo, He will restore. Walang bitak, magagamit pa for future use, for its intended use. At sabi nga, we are a new creation. The old has gone, the new has come. Iyon yung mas malalim na peace na pinatutungkulan ng Biblia. Na kung ikaw bilang Kristiyano naramdaman mo ito, check ulit. Kung noon pakiramdam mo durog na durog ka, parang wala nang kapupuntahan ng buhay mo. Pero nung tinanggap mo si Jesus, nung na-feel ka na ng Holy Spirit, na-feel mo ngayon na ikaw ay bagong nilalang, na wala nang makakapigil sa'yo sa ministry, sa ano pa man, na yung brokenness mo noon ay magagamit na lang para papurihan ng Diyos, maita sa pangalan niya, to testify, to witness to other people na ito ang kayang gawin ng Diyos. Yung mundo nga, lahat nga ng ito sa Genesis, nagawa niya by words lang. How much more tayo na kanyang masterpiece. He made everything out of nothing. Ano pa ba yung brokenness natin hindi niya mabuo? Na walang lamat, parang walang nangyari. Brand new. And make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. And sabi ko nga kanina, di ba, yung paggamit sa Biblia ng peace regarding kung ang community, kung nagpa-function siya na as it is intended, merong peace, di ba ba? And sabi dito ni Pablo, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Gamitin natin itong kapayapaan na ito na na-receive natin from the Holy Spirit para mai-apply naman din natin sa komunidad na ginagalawan natin. Maging agents of peace din tayo. Hindi tayo yung maging kadahilanan para maging broken yung ibang tao. But let us be the instruments of God para matulungan natin yung tao na yun na maging buo ulit. Amen po ba doon? Ayan. Hindi tayo yung magiging tagasira at hindi tayo hampas palayak ha. Tayo maging instrumento ni God para matulungan din ang kapwa natin. Love, joy, and peace. All of these we see in Jesus. All of this we receive from Jesus, from God. Love. God is love. Joy. Nakita natin na even sa Garden of Gethsemane na umiiyak, nagpapawis na siya ng dugo. Sabi pa rin niya, let your will be done. And hindi man naman natin masabing masaya si Jesus nun, pero yung paghawak niya sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos na, Lord, sige, kahit na ano mangyari, let your will be done. Diba? Yun naman din yung joy na discuss natin kanina. That ano mang sitwasyon, kapit tayo sa sinasabi ng Diyos at doon tayo magkakaroon ng kapanatagan. Peace. Siya ang pinangakong Prince of Peace. The Prince of Peace who will restore everything. No? Who restore the relationship of man to God, restore the brokenness of His people, even the brokenness of this world, ay siya ang magbubuo muli. Kaya nga sa Revelation, new heaven, new earth,
No more pain, no more sadness, dahil lahat mare-restore na in its original intent. No more brokenness. Everything will be made right. Everything will be made new. And also, we are able to love, have joy, and peace through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. Hindi natin kaya magmahal ng sarili lang natin. Hindi natin kaya maging maligaya ng sarili lang natin. O magkaroon ng kapayapaan ng sarili lang natin. Ito ay dahil sa Holy Spirit na nananahan sa atin. At huwag na nating pakawalan ang banal na Espiritu. Kung yung baso ng tubig plastic, pwede natin lagyan ng toyo ulit. Huwag nating punuin ng toyo, ng patis, ng suka. Hayaan na nating magtuloy-tuloy ang pagbuhos ng banal na Espiritu. Nang sa gayon, ang bunga na ibinibigay niya sa atin ay patuloy na umusbong sa atin. At ma-reflect din natin ito sa ating kapwa. Baka ngayon naisip nyo na may fruit ba ako ng Holy Spirit? Or am I still doing the deeds of the flesh? Ang kagandahan naman din talaga sa Panginoon ay yung grace niya ay lagi nandyan. He is love nga eh. He is patient nga eh. Di ba? Yeah, even if we fail Him, even if we fall, there's still a way to go back. Kung nalagyan mo ng toyo, kung nalagyan mo ng itim, yung baso, Lord, sinusuko ko to sa inyo. At yung pagsuko na yon, kaakibat nun, yung tunay na pagtalikod, tunay na pagsunod sa Diyos. Dahil kung ito nga itinutuloy-tuloy pa rin natin, abusado na tayo nun. At tunay nga na hindi natin talaga naunawaan or hindi talaga natin tinanggap buong puso ang Diyos. Dahil pinabalik-balikan pa rin natin yung mga bagay na hindi dapat. Kaya ngayon mga kapatid, kung sa love, joy, and peace na ito ay mayroon tayong kailangang isuko sa Diyos, let's ask Him right now matanggalin ito sa atin na para patuloy na ang banal na Espiritu ang makilos sa mga buhay natin. Na hindi madungisan yung bunga ng banal na Espiritu sa atin. Na ma-reflect natin sa ibang tao din. Kapag sinabi natin, nasa akin ang banal na Espiritu, ay mag-a-agree sila. Makikita rin nila. Panginoon, maraming salamat dahil naririyan ka palagi para sa amin. Salamat sa kapatawaran, salamat sa biyaya mo na patuloy mong ine-extend sa amin. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Banal na Espiritu, tulungan mo kami. Teach us the ways of the Lord. Continue to fill us sa araw-araw. Dwell in us. I-convict mo kami sa mga bagay na kailangan namin ma-convict. Sa mga bagay na dapat namin alisin sa aming mga buhay. Nang sa gayon, magpatuloy ang fruit mo na ma-develop sa amin. May your love be the kind of love na nai-express namin. May yung joy, Lord, na nagmumula sa iyo ay panghawakan namin.
kahit ano pa mang dumating sa aming mga buhay, persecutions man yan, hardships, manatili kami maligaya dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng assurance na everything will be made right. Everything will be okay. And may your peace be with us. Even if we feel that we're broken, we feel like everything is against us, may we keep your peace, Panginoon. Ang kapayapaan mo ang sumaamin. Napakasarap mamuhay mga ikaw ang aming Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God. Iniaalay muli namin sa iyo aming mga buhay. You take charge, Lord God. May we be Christ-like. May we glorify you in every word, in every thought, in every deed na gagawin namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal po tayo sa ating pag-iikap po. Kaya po na isa sa fruit of the Holy Spirit, yung, di ba, yung kindness na sinabi ni Pastor kanina. Kaya, ibigay po natin ng buong puso sa Panginoon yung kasampung bahagi ng ating pinagpagalan at tunay nga po na ibabalik yun ng Panginoon siksik at liglig. Yun ang kanyang pangako at ating pong ipanalangin sa kanya yung ating puso. Yes, Lord, tunay po Panginoon na lumalapit kami sa iyo. Nagpapasakop sa iyo, Panginoon, sa bawat aspeto ng aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na makatupad doon sa tungkulin namin bilang nilikha mo o binagong mo, Panginoon, upang matugunan, Panginoon, ang iyong pangangailangan sa iyong templo. Ikaw tunay, Panginoon, na mayaman, hindi mo kailangan na ang kayamanang ito ay balik namin. Subalit, tinuturuan mo kami kung paano tunay na magmahal sa iyo, magbalik ng pagmamahal sa iyo, Panginoon, bilang pagpapakita ng aming tunay na pagsuko ng aming buhay sa iyong paanan, Panginoon. Ay salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat ibibigay ng aming mga kapatid sa mga oras na ito, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang maparangalan sa kanilang mga buhay at ang halagang ito, Panginoon, na matatanggap sa iyong iglesia, Panginoon, ay makatulong, Panginoon, bilang kalaguan ng mga kaluluwa, Panginoon, na nandirito at mga bibigay mo pa, Panginoon, sa amin na mga kaluluwa, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking samtalangin sa pangalan ni Jesus. Ayan, para naman po sa ating mga announcements. Sa mga kabataan po, later after the service, we will have our youth fellowship or youth connect. So, stronger together. Ayan. So, kailangan together. Kailangan hindi kami maging mag-isa dito. Kailangan namin kayo. Kaya join kayo later after the service. May lunch, may word, and everything that we would need sa ating mga spiritual lives. Ayan. So, stronger together later after the service, YP Fellowship. Next naman po natin, prayer and fellowship. So, iniimbitahan po ang lahat na manalangin sa darating na Sabado dito po sa ating church, 6 a.m. So, para
maagahan po natin ng gising para dito na po rin po tayo mag-breakfast, no? Para may panalangin natin ang ating simbahan, ang ating bansa, denominasyon, at ating mga pamilya. And after the fellowship on prayer sa Sabado ay ang Board of Elders naman ay may meeting. So September 2 rin po, Saturday 9 a.m. Alkansya para sa 3 dekada. Isang proyekto para sa paghanda sa ating darating na anibersaryo sa Abril 2024. So siguro po pag dito si Ate Gal na lang po or si Beat ang mag-explain sa atin kung gusto po natin ng more details regarding this, lapit lang po tayo sa kanila. Meron pa po tayong announcements. So wala na po, tayong lahat ay tumayo para sa ating panghuling panalangin. Itaas natin ang ating kamay sa Diyos, tanda ng ating pagsuko sa Kanya. Panginoon, na maraming salamat na Ikaw ang Diyos namin. Tunay nga na ang banal na Espiritu ang patuloy na lumukob sa amin, patuloy na manahan sa amin, nang sa gayon mamunga ang aming mga buhay, Lord God, na may love, joy, and peace. At ngayon mga kapatid, ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, ang nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Amen. Papurihan natin ang ating Panginoon. Buong puso, walang alinlangan, buhay na layan, siya'y si Jesus, tagapagligtas. Ang buong mundo, ang tanging daan, siya'y si Jesus. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, Ika'y buhay sa aming lahat. Amen. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na at kasalanan mo, pinawi niyang lahat ng liwanag mo. Kailanman pagtingin, tutuon sa'yo, sa'yo lamang. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, Ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Sigaw natin! Malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey. Come on church! Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at naghahain. Oh, 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 oh. Ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, oh, oh. Jesus, buhay ka sa'kin at naghahain. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, oh, oh. Jesus, buhay ka sa'kin at naghahain. Oh, oh,
naman, church. Susikay buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Sus, katotohanan at buhay ko. Kami napakasal, kalayaan mo. Amen. Malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey, malaya na hey hey. Ako'y malaya. God bless po sa atin lahat.